Welcome mga tol, another motorcycle update ulit tayo. This time FKM Motorcycles naman. Tatlong napakaangas na motor na nirelease ni FKM Philippines. Ito nga mga tol ang Fyro version 2. So dati 175cc yung version 1 ano. Ito mga tol 180cc na at redesign na din ang front end nito, napakaangas. At ito pa ang isa ang Hunter 150. Ito na yung 150cc na maxi scoot na sobrang angas ng pormahan. Bulky siya and hindi lang to pang city driving na, suitable din pang light trail or off-roading. Dahil medyo mataas ang ground clearance at naka dual purpose tire na rin. Tapos medyo mahaba din yung travel ng suspension ano, o yung front suspension. Yung front end nito ay kinuha doon sa GS1300 ng BMW ano. Ang galing din ng designer nito biruin mo, naisip niyang ilagay sa scooter tapos ito yung kinalabasan, napaka-porma. Ito pa ang isa mga tol, kung rugged looks lang ang pag-uusapan, ito na yon mga tol. Ito nga ang Ranger 150, bagong lineup ng adventure scooter from FKM Motorcycles. Grabe din ang pormahan nito, mukhang kahit anong uri ng kalsada ay kayang-kaya. Sarap sigurado nito sa rough road. May mataas na ground clearance tapos naka dual purpose tire na din. Very rugged talaga ng body design nito, siguradong marami ang kukuha nito. At ang maganda sa tatlong bagong unit na to, top box ready na no, dahil may bracket na silang kasama at hindi mo na din po problemahin yung top box dahil pag nag-acquire kayo ng FKM Motorcycles may free top box na dyan. Sulit, diba? Okay mga tol, pag-usapan naman natin ang mga specs and features. Unahin natin dito sa Fyro version 2. So meron itong dalawang color variant, itong candy blue combination with candy red. Napaka-premium ng paint job na ginawa dito. So kung dati version 1 nito talagang kamukha ng Yamaha Aerox no. This time mga tol meron na siyang sariling front design. Mas pina-aggressive at mas maangas na yung itsura nito. LED lahat ng ilaw niya, naka full digital instrument panel na din, tapos keyless na rin ang ginamit. And ang kagandahan nga dito, pag nagloko yung keyless niya, meron na rin siyang physical key. And of course, meron din itong spacious na compartment. With sub-tank na rin ang rear suspension niya at meron na rin itong Type A at Type C na USB charging port. Disc brake na rin ang front and rear brakes at naka CBS na din o combined braking system. Isa rin yan sa upgrade nitong Fyro version 2. Sa makina naman gumagamit ito ng 180cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel-injected engine na may lakas na 8.7 kW at 7,500 RPM at max torque na 11.9 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa fuel capacity, medyo malaki din ano, meron itong 8.6 liters capacity. Sa fuel mileage niya mga tol, wala pang official statement patungkol dyan no? Pero dahil fuel-injected tapos 180cc, approximately nasa 35 km per liter to. Sa presyo naman ito, ang intro price ito ay 83,000 pesos. Dito naman mga tol, pang city at pang off-road din ang category nito no. Ito naman ang FKM Hunter 150. So gustong gusto ko talaga yung front design nito, kamukha niya yung GS1300. Sabi ko nga kanina, magaling yung designer nito. Yung iba kasi talagang kopya sa ibang small displacement, tapos ito BMW, talagang napakaangas. So bulky nga din yung tindigan nito, tapos meron din siyang rugged looks. Yung ilaw sa front ang nagdala dito no, yung pinaka daytime running lights niya. X-shape, tapos sa gitna meron siyang ilaw ano. And bukod nga mga tol sa ilaw na yan, yung pinaka headlight nito palagay ko dito nakapwesto no, sa magkabilang gilid. Very unique ng design niya. At ang maganda dyan, LED projector light ang ginamit. So ngayon lang yata ako nakakita ng 150cc scooter na may MDL light na sa magkabilang gilid ano. So built-in na yan, tignan nyo naman, talagang nakahulma doon sa fairings niya. Pagdating naman sa ilaw sa likod, ang ganda rin ano, LED ang ginamit, very stylish at unique ng design. Pagdating sa mga features, naka naked handlebar at sa instrument panel naman naka full digital na rin tayo dito. At talagang kakaiba rin yung design na may pagka-rugged looks din. Sa ignition switch, naka mechanical key shutter and meron na rin siyang USB charging port, naka dual disc brake na rin ang braking system. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 150cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel-injected engine na may lakas na 8.6 kW at 7,500 RPM at max torque na 12.2 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa fuel tank, so dito nakapwesto sa ilalim ng upuan ano. So meron itong 7 liters capacity. Sa presyo naman ito mga tol, 78,000 pesos. Next mga tol, itong bagong ATV scooter ng FKM Motorcycles. This time ito naman ang Ranger 150. Kamukha siya ng Yamaha Zuma 125 o yung BWS ano.
So hindi yun dinala ni Yamaha dito, pero ito FKM pala ang magkakaroon dito sa atin sa Pilipinas. At talaga naman napakaangas nito, bulky yung tindigan at talagang napaka-rugged ng looks. Napaka-cool din ng datingan niya, no. Meron siyang dalawang round shape na headlight at ang maganda dito is naka LED projector lights na rin yan. Tapos may ilaw din dito sa middle part niya, no, dito sa bandang taas. May maliit din na wind visor, tapos may front carrier din para sa mga extra baggage natin. So talagang handang-handa sa adventure ride itong motor na to. Pagdating sa panel, naka full digital instrument panel and naka naked handlebar din, same as the Hunter 150. So parang pinagkaiba lang ng Hunter at itong Ranger 150 is yung front design, no. Meron na rin itong USB charging port. Pagdating sa makina, same lang din sa Hunter 150, gumagamit ng 150cc air-cooled 2-valve fuel-injected engine na may lakas na 8.6 kW at 7,500 RPM at max torque na 12.2 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel tank, meron itong 7 liters capacity. So yun nga, pareho lang din sa FKM Hunter 150. Presyo nito mga tol, 78,000 pesos. Grabe si FKM Philippines, no, pasabog sa mga bagong unit. Both sa napaka-formang mga motor, talagang affordable ang presyo. Pangmasa kumbaga. Kaya sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So anong masasabi niyo mga tol sa tatlong bagong scooter ng FKM? Comment nyo naman dyan sa comment section. At comment nyo na rin kung ano yung pinakagusto nyo dito sa tatlong to. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.